Hello mga kapatid, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At breaking news mga kapatid, Korte Suprema po, pinagkokomento na po ang Senado at ang Kamara hinggil po sa naging petisyon ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon po sa legalidad ng impeachment complaint na inisinampah laban po sa kanya mga kapatid. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Inatasan din si Martin Romualdez as just Escudero na aksyonan at kumilos po sa hinihingi nilang sagot sa loob lamang ng 10 araw mga kapatid. Ito po ang naging pahayag ni Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng Korte Suprema, na may 10 araw ang parehong kapulungan ng Kongreso upang magsumite ng kani-kanilang mga komento labang po sa naging pahayag at naging petisyon po ni Vice President Sara Duterte laban po sa kanyang impeachment complaint mga kapatid. Yan po ang naging usapan ngayon mga kapatid sa mundo po ng social media, dahil alam naman po natin na dumirekta po si Vice President Sara Duterte at kino-question niya ang legalidad ng pagsasampa po ng ika-4 na complaint laban po sa kanya mga kapatid. Nakikita po natin na kumikilos po at pinagkokomento na nila mga kapatid. Makikita natin po ang galaw at magiging aksyon po sa mga susunod na panahon. Galing po kay Ang Pilipino na ang balita ngayon, courtesy po, inatasan ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at Senado na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw kaugnay sa petisyon ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang kasong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Atty. Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, layunin ng kautosang ito na makuha ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyung inilatag sa petisyon. Matatandaang naghain ng petisyon ang pangalawang Pangulo noong Pebrero 18, 2025. Kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan na mababang kapulungan noong Pebrero 5, 2025. Sa kanyang posisyon, iginiit ni VP Sara na nagkakaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara sa pagpuproseso ng impeachment at hinihiling niya sa Korte Suprema na pigilan ang nakatakdang pagliliti sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Yan po ang nakalagay sa petisyon po ni Vice President Sara Duterte. Dahil nga po, nakikita po talaga nito nung naapag-abuso po talaga sa kapangyarihan, ang ginagawa po talagang walang habas pong pag-atake po, Kay Vice President Sara Duterte, nakita natin yung bilis po ng proseso talaga at nabilis ng naging galaw. Nakita po natin ang pagsampa ng unang impeachment, pangalawa at tatlong impeachment na pinatulog nila ng 2 buwan mahigit. Tapos at the end, yung maghuhuling session na sila sa Senado, bigla pong nagpatawag ang mga buaya dyan sa Kamara de Representante at nag-ipon-ipon sila, At napakasaya pa ni Franz Castro ng mga araw na yan. Dahil nga ramdam talaga nila na makukuha po nila ang mahigit kumulang sa 100 boto. Na dati hirap na hirap silang makakuha. Tapos pagdating ng last 2 minutes, biglang nakakuha ng mahigit kumulang 200 pirma ng mga kongresista. Gayong kino-question po ni na Atty. Torion na mukhang hindi po naintindihan ng maraming mga kongresista ang ginawa po nilang pagpirma. Laban po, binasa po ba daw nila ang article at ang mga nakapaloob dito upang pirmahan po at sila po ay makiisa dito sa impeachment complaint? Well, wala naman na po tayong magagawa dito, dahil alam naman po natin na kung gigipitin po ang mga kongresista ng House of Representative at maaapektuhan po ang kanilang mga nasasakupan kung saan mang distrito sila naroroon, ay wala po tayong magagawa mga kapatid. Talagang tanging Senado na lang po, dahil alam naman po natin na napapabalita nga na pera-pera ang labanan mga kapatid.
Gayong inaasahan na lang natin at tanging pag-asa na lang po, no? Dito po sa Senado, kung makakakuha ng sapat na bilang, kahit naman po pumirma ang lahat ng mga kongresista, dyan po sa Kamara de Representante, kung pagdating naman po dito sa Senado ay hindi po makakakuha ng sapat na bilang ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay mababasura lang po at mapapawalang bisa lang din po ang impeachment complaint laban sa kanya dahil numbers game po ang mga bangyayari dito, mga kapatid, no, dahil nga kung ayun nga sinasabi natin, no, dahil ang gustong mangyari po ng Senado ay sa Hunyo na po sila mag-conduct ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Gayong papasok na po ang 20th Congress, mga kapatid. Kaya ang hinihiling po natin dito, yung mga kaalyado po ng PDP at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan po natin ang mga tao po ng PDP laban upang makakuha po ng sapat na bilang laban po kay Vice President Sara Duterte sa napipintong impeachment po at nais pong gibain ang mga Duterte sa mundo ng politika, mga kapatid. Kaya ang sinasabi natin dito, magkaisa ang maraming Pilipino. Natutulan po ito dahil alam naman po natin na mas marami pong boto ang nakuha po ni Vice President Sara Duterte. Binigyan na mandato ng maraming Pilipino, bit kumulang 32 milyong Pilipino po ang bumoto at nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Gayong sisibakin lamang po nitong mga kongresista, mga kapatid. Nakakalungkot po talaga kapag napagkaisahan ka ng mga politiko at nawalan ka at talagang napagtripan ka nga, sabi nila, napagtripan ka ng mga bangag. Wala na tayong mga gawa dyan, mga kapatid. Naiwan na po natin yan sa mandato ng Senado at ng Kamara de Representante at sa Supreme Court. Aabangan na lang po ng maraming Pilipino kung ano ang magiging takbo at kung ano ang igugulong ng kaso na ito, saan mapupunta ito. Ito ba ay uusad o tanging isang papel na kinuyukot at maitatapon sa basurahan, Abangan po natin ang magiging kalalagayan po ng isyong ito laban po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Iwan na natin yan sa Senado at sa Kamara at sa Supreme Court, mga kapatid. Gayong pinagkokomento na sila sa loob ng 10 araw. Well, tignan natin ang magiging sagot na magkabilang kampo, laban po sa naging petisyon ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay po dito po sa impeachment trial na gagawin sa kanya. At naglabas po ng pahayag si Atty. Sheila Sison, isa sa mga counsel ni Vice President Sara Duterte, ukol sa utos ng Korte Suprema na magkomento ang Senado at ang Kamara sa petisyon ni Duterte kaugnay sa pagkwestiyon sa nagiging proseso ng impeachment sa kanya ng Kamara. We welcome the development that the Supreme Court had direct to response to comment on our petition. We have complete faith that the court will truly address the legal issue we submitted in the petition for the consideration, it being the final arbiter of the law. Yan po ang naging pahayag na tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Sheila Sison, mga kapatid. Welcome development po para sa kanila. Maganda po yan, na uma-action din po talaga ang Supreme Court laban po dito kung nakikita po natin, dahil wala na po ibang tatakbuhan. Tanging ang timbangan na lang po. At ang Supreme Court na lang po ang kayang makapagpapigil po lahat sa mga ginagawa pong walang habas sa pag-aabuso po sa kapakanan at kapangyarihan sa ating bansa, mga kapatid. Gayong, yan na lang po ang nakikita ni Vice President Sara Duterte na kaya niyang takbuhan. Kaya po nagpasaklolo siya sa Supreme Court upang mabuksan din po ang pag-iisip ng maraming Pilipino kaugnay po dito. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa ginawa po ng Supreme Court na magkomento ang Senado? Pabor po sa ating lahat yan. Ano po ang inyong mga desisyon dito? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-support at panonood dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.